walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang fresh natin ngayong umaga. So medyo malungkot lang ang ating Sunday morning dahil nga sa pagkatalo ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo yesterday na hindi natin alam ano ba ang nangyari. So medyo nakakaloka kasi hindi ako makapaniwala na talagang inayawan nila si Atisa Manalo after all, di ba? Diyos ko. Nakakaloka, hindi nila nilagay sa top 5. Hindi ko alam kung nagagalit ba ako dahil wala siya sa top 5 o nagagalit ako dahil parang feeling ko na agrabyado tayo ng bonggang-bongga. Kasi parang ang feeling ko kasi luto ang Miss Cosmo. Obviously, naluto sila kasi una, yung mga alipores ng mga nag-ano dyan, syempre mga national director din ng mga Cosmo, di ba? So yon. So siguro I feel bad hindi dahil sa hindi siya nakapasok sa top 5 dahil doon sa sakripisyo na ginawa ni Atisa Manalo. Kung matatalo din lang naman pala siya dito, di sana hindi niya na lang sinakripisyo yung sakit ng paa niya para lumaban sa pageant nila, di ba? So yun lang yun. So doon ako na-sad. So nasad ako doon ng bonggang-bongga kasi parang ano pa na lumaban sila kung ganyan din naman yung magiging resulta, 'di ba? So yon, so doon lang ako na doon ako nasasad kasi parang ibinigay ni Atisa Manalo ang lahat ng makakaya niya para sa competition na to at hindi siya nagpabaya. Pero ayun nga, alam niyo sa totoo lang guys, ang analysis ko naman nung una nung nagkaroon siya ng problema at hindi siya nakaka-attend, sabi ko nga advantage to doon sa mga kandidata katulad ni Indonesia, Thailand at Vietnam kasi aminin man natin o hindi, syempre tawag dito competition to so syempre natutuwa yung mga yan na hindi si makakabuelo si Atisa, and then feeling ko doon nagkaroon talaga din ng problema sa performance niya kasi wala siya ng ilang araw, so malaki-laki din yun nang wala kay Atisa, di ba? Kung iisipin mo. Pero sabi ko nga kung makakabalik dito si Atisa, possible na top 5 ang mararating niya, and then I think hindi siya mapapanalo kasi gawa nga nung injured na nangyari doon nga sa aksidenteng nangyari kay Atisa. So ayun yung mga iniisip ko lang kung ano yung mga pwedeng ikaligwak ni Atisa Manalo. So accept ko yon. Pero kasi yung hindi ka nakarating ng top 5, parang lokohan. Di sana hindi na lang natin pinalabas si Atisa Manalo dito sa sa preliminary competition at hindi na siya nagsakripisyo ng ganon. And number 2, ang pinaka nakakaloka dito, ang Miss Universe Philippines, pinadala nila dyan si Atisa kasi ang feeling nila madali para kay Atisa Manalo ang competition na to. Pero hindi kasi niya alam yung organization din naman na to ay business lang naman din ang laman ng utak. Yes, nandoon na parang gagamitin nila si Philippines para sa popularity ng kanilang pageant. Kasi si Philippines kasi sa totoo lang malaki yung pangalan ni Atisa Manalo at nagamit yung pangalan ni Atisa Manalo dito sa pageant na to. Ayun yung nakakainis. Tapos parang sinayang lang nila yung pagiging first runner-up ni Atisa Manalo doon sa Miss International. Di sana okay lang sa akin na matalo o makatop 10 si Atisa Manalo dito sa pageant kung sa Miss Universe siya pinadala. So yon, ayun yung akin. Okay lang sa akin na maging top 10 lang si Atisa kung Miss Universe to. Kasi Miss Universe yon. Di ba? Yung parang kay Michelle D, ano ba yung ni Michelle D? Laban ni Michelle D is Miss Universe. Kung naka-top 10 man lang siya doon, at least Miss Universe yun. Yung nakakaloka ginawa yung top 10 sa walang kwentang pageant. So yun, nakakaloka talaga. I feel bad about this. Hindi ko alam. Naloka talaga ako. Naloka ako kasi parang feeling ko
hindi niya deserve yung posisyon na nakuha niya. Deserve ni Atisa Manalo ng more. At walang mali sa ginawa at ipinakita ni Atisa Manalo. Siguro yung mga judges lang talaga may mga pinapaboran lang. At yung pageant na to, para sa akin, hindi siya credible kasi may pinapaboran sila. Diyos ko, hindi naman pala nila kailangan ng impactful beauty. Ang hindi naman pala nila kailangan ng impactful beautiful. Ang kailangan nila impacta beauty. So yon. So nakakawindang, 'di ba? So yun naman pala yung kailangan nila dito sa pageant na to. At hindi naman pala kailangan ng sobrang ganda, sobrang diyosahan. Ang kailangan nila ay yung mga mukhang impacta. So ganon. Nakakawindang ang bitter-bitter ng dating. So, in fairness doon sa naiwan doon sa top 5, si Mexico, si Dominican Republic, si Philippines, uy, ang gaganda nila. Tapos yung mga pinasok nila dyan, Diyos ko, si Indonesia, mukhang ano. Tapos si Thailand, o, di ba? So, kung tutuusin nga, kung gandahan ng pag-uusapan, maganda talaga yung ibang ano. Anyway, so deserve na nila yun. Hayaan mo na kanila na yun. Wala naman tayong magagawa. The pageant is over. So, ibig sabihin, may nanalo na. So, hayaan na natin si Indo at magdiwang siya ng bonggang-bongga sa walang kwentang pageant. So, para sa akin, alam niyo sa totoo lang, sa supranational ang nanalo, Indonesia. Dito sa Cosmo, Indonesia. Pagkatapos yung organization ng supranational pumunta dyan sa Cosmo. So, obviously, alam na ninyo. So, yon. Tignan natin kung kaya nilang magbayad sa Miss Grand. At tignan, hindi, ang feeling ko kasi, ang Puteri Indonesia, tina-target niya yung mga pageant na ano. So, parang feeling ko, inaano niya rin si Miss International. So, kapag Indonesia ang nanalo sa Miss International, alam na ninyo yon. So, yon. Kasi tina-target niya nga, apat yan Charm, Cosmo, and ano, tawag dito, ayan, Supra, at saka International. So, kung natuloy ang Charm, for sure, na ano na nila din yon, na alam nyo na, nabayaran na rin nila, charot. At tignan natin sa International. So, yon. So, feel sad lang about Atisa kasi performance ni Atisa ay talaga namang, alam nyo yon, maganda yung ipinakitang performance, and then I think she deserve more. Ayun lang yung akin. Wala, okay lang kung ayun si Indonesia ang na-feel nilang manalo. Pero parang feeling ko sa top 5, deserve ni Atisa yung top 5. Deserve ni Atisa na makarating sa top 5. And then nawindang lang ako doon sa resulta kasi unexpected talaga. And hindi ako natutuwa kasi parang obvious naman sila, and alam mo yon na parang naloka lang ako sa resulta. Ito yung pageant na kakalimutan ko talaga, promise. At sana hindi ko alam, syempre magpapadala pa rin tayo dyan next year, pero ito yung pageant na hindi ko gusto yon. Sa botohan pa lang, para na siyang canvassing, na parang ang feeling ko money maker siya. Doon pa lang sa start na yon, medyo na-disappoint na ako. Plus nadagdagan pa ng ganito. Sobrang disappoint ko talaga dito sa Miss Cosmo. Sorry Miss Cosmo. Pero ayun yung na-feel ko na parang nung una nadismaya na ako doon sa botohan na may pabayad na more ganon. Tapos nadismaya ako dahil bakit kailangan ganun kalaki yung mga price ng kanilang boto. And then nadismaya uli ako doon sa they wanted na magkaroon ng mga ganyang eksena. Tapos ayan na, ganyan na yung nangyari. Anyway, maling pageant ang sinalihan ni Atisa Manalo. Ayun lang yon. Maling pageant ang pinili niya. Pero natutuwa ako kay Atisa. Sobrang napaka-graceful, sobrang humble, sobrang inaccept niya. And sabi niya nga, yun na daw yung last pageant niya. Hindi ko alam. Sana sumali pa siya sa Miss Universe. And I think sa mundo ng pageantry ngayon, wala. Talagang mahirap. So, tignan natin.
Naloka lang ako. Naloka ako ng bonggang-bongga. So, yan. Deserve ni Atisa ng more. Kaya ganito yung reaction ko. Kasing lungkot ng alon ng dagat. Charot. Ewan ko kasi pinaniniwalaan ko kasi si Atisa, and I think yung ipinakita ni Atisa nung mga nakaraan doon sa competition sa preliminary na masakit yung paa niya, but she try her best talaga na ilaban ang Pilipinas. And then nalungkot lang ako doon sa parang hindi siya nabigyan ng magandang placement, binaliwala, ganon. Kumbaga parang lahat ng effort ng mga Pilipino sa pagboto, sa effort ni Atisa, I feel na binaliwala ng organization na to. Kaya ganito ako magsalita sa kanila na parang I feel na parang sinuportahan yung pageant na yan ng buong Pilipinas pagkatapos ganito yung resulta. Ayun. Okay lang sana kung hindi si Atisa yan eh, 'di ba? Ay nako, sana hindi na lang tayo bumoto ng bumoto. Anyway, wala naman tayong magagawa. I hope si Atisa manalo ay okay lang. And ayun, ganito talaga ang buhay. May nananalo, may natatalo. So kailangan lang natin i-accept. Pero kasi sa mga pageant na ganito, kailangan din natin talagang matuto. So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Guys, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.